Manila Afternoon Delight. Basta Meralco ang pasto kasi ang Meralco Miss Karen. Sila yung maagang nagpapailaw ng kanilang mga opisina. Mr. Joseph Dariaga, kumukulit na ba ang tanggapan ng Manila Electric Company? Nasa ating linya na Miss Karen ang spokesman ng anong pangalan ng kanilang basketball team? Meralco Bolts ba yun? Yung Meralco Bolts? Voltahe. Mataas ba ang voltahe ng rollback? Oy, Mr. Joseph Dariaga, sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon din sa iyo, Lakay Teo, at sa inyong mga tagapakinig. Tama ka, meron napisin kong reduction tayo ngayong October. At yung mga customers natin, Lakay, makakaranas ng 50% power per kilowatt-hour reduction sa kanilang October bill. Bumaba kasi Lakay itong tawag na generation charge, yung halaga ng kuryente na binibili ng utility tulad ng Meralco, mga nagpuproduce ng kuryente. So, saging significant reduction natin yung ban. Hopefully, magandang balita sa ating mga customers ito. Bakit daw nagbabaan ng charges itong mga nag-supplier ng kuryente, Mr. Dariaga, sir? Well, Lakay, this was primarily driven dito sa halos 9 peso per kilowatt-hour reduction sa cost ng kuryente na source from the wholesale electricity spot market. Ngayon, maitatanong mo siguro bakit bumaba yung presyo sa spot market. Dahilan sa yung higher availability nung mga hydroelectric plants, yung nag-contribution. Ngayon, yung average cost naman ng iba ring mga planta sa Meralco, bumaba din. Kaya, kumbaga, nagkataon na itong mga factors na to played up together na nag-resulta nga sa reduction para sa ngayong October. So, sana magandang balik tayo at Lakay Teo. Akala ko buwaba din ang presyo ng kuryente sa pandaigdig ng pamilihan. para mga oil companies. Anyway, Mr. Dariaga, itong mga rollback hanggang kailan to? Baka mamaya para mga oil companies yan, baka next month tataas naman ng doble. Hindi mo kaya? Ang presyo kasi ng kuryente, Deo, depende sa maraming factors. Nagkataon na ngayon talagang bumaba, so nag-reflect kami ng reduction. Pero ito pass-through charge ito, sabihin, bayad dito na pwede sa generation companies, sa mga power suppliers. Walang naiiwan sa amin dito kasi kami, yung distributor, hindi nagbabago yan over a period of time. Talagang yung generation ang merong malaki na pagbabago kada buwan. So, for this month, pababa nga siya. Hindi ba kasi ng konting arithmetic, Mr. Dariaga? Halimbawa ang pamilya ni Mrs. Karen Oyong, abay kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Magkano ang kanyang matitipid na mababawas sa kanyang electric bill? Salamat sa tanong, Jeo. Yan nga yung kumpanya na dyan. Yung, for example, 200 kilowatt-hour yung gamit mo kada buwan. Yun yung parang usage mo, no? Mga 108 pesos yung matitipid mo, yung reduction mo. Tapos 200 kilowatt-hour usage ka 108, I'm sorry, 208, no? 300 naman, 152. Kung 400 kilowatt-hours naman ang gamit mo, nasa 215. So, pataas yan. Kung 500, nasa 270. So, kumbaga, the higher the consumption level, the higher the reduction. Aba, Ms. Karen, pala kung 200 kilowatt-hour ang konsumo sa isang buwan, 108 ang matitipid mo, at 2 kilo na rin ng jasmine rice. Pwede na, malaki-laki na rin patitiran. Tsaka may kasama ng dalawang 555 na sardinas yan. Pwede na, may pagsilam na. Pero ano ba sa foresight ninyo, ano ba ang pagtingin ng Meralco, Mr. Dariaga? Hanggang kailan kaya itong rollback na ito? Kailan ba implement? Baka mamaya, yun na, yung pangamba natin baka next month, Christmas, New Year, tumaas ulit.
Well, itong reduction rate is only for the month of October. Iba na magiging situation kung ano yung kalagayan ng generation charge pagpasok ng mga susunod na buwan. Pero makakaas kayo, laki kayo, i-communicate namin na ito. Pastor Josh, Karen po ito. Hi Karen, good afternoon. Good afternoon, sir. I-relay ko lang po yung isang interview ng ating texter, kung okay lang po sa inyo. Tinatanong po niya, siya is from Laguna, ask lang po kung kailan daw maibabalik ang utang ng Meralco sa atin. Nakalimutan na at bakit palaging brown out daw sa Laguna. Sinawin ko lang ho yan, ano? Yung sinasabi ho niya yung nababalitan yung Pisan, sa refund ng Pisan, no? Hindi po, ang Meralco po yung nag-abot ng abiso, parang abiso na nagkaroon nga ng double charging sa rate. So, hindi ho yan sa refund yung nababasa nila kung hindi ho. Ito yung lumalabas sa balita na nagkaroon nga ng double charging doon sa Pisan na nag-post naman po yung Meralco na ito ay ibalik sa customer. Okay. So baka iba lang yung interview niya dito sa Batik. Ito pang tanong ni Sir Sandariaga, marami na palang pantang nagsusupply ng kuryente, dapat ba po parati ng mababa ang singil kumbaga sa kumbaga sa mga competitor, sa mga parang cellphone company pa. Alam mo kayo, magmula nung February, nung pumasok yung mga power supply agreements namin, yung movement ng generation cost, kung ikukumpara mo yung 2012 to 2013, talagang mas mababa ngayon. However, yung generation kasi hindi namin talaga yan, sabihin na natin hawak yung paggalaw ng presyo niyan. That is dependent really on market forces and other events as well. So kami, kung merong talagang pagbaba due to actual reduction sa halaga ng kuryente sa generation side, i-reflect namin yan. Ayun. Ito may tanong sa Aling Sinong Garcia. Ayan, yung bang refund na pinagutos ng korte noon na sinasabing overcharging, nakumpleto na ba ang refund Mr. Saldariaga, sir? Halos completed na yan, Lakay. May timeline kasi yan Pero for the residential sector, of course, na yan, that has been complied with. Kami compliant kami in terms of kung ano yung order. Isa pang tanong, Mr. Joe Saldariaga, yung bang petition niyo for rate increase, binawi na po sa ERC, Energy Regulatory Board? Rate increase? Opo, di ba may petition kayo na 2 months ago? Wala ko. Wala kayong petition for rate increase? Okay, sir. Alam mo, Jeyos, ang gusto namin communicate pa ngayon, yung reduction muna natin. Sana maging good sa mga kababayan natin. Mr. Sandariaga, ano na ang stamping ng Meralco Enforcement sa PBA? Tapos na ho, sir. Iba na Christmas. Iba na ho yung lalahok sa China. Ganun ba? Hindi nakapasok. Basta Vision Day ba fight pa? Sa point umabot sa final said. Sila po nung dati, alam niyo naman ho yung history ng Meralco when it comes to sport. We will do our best and we will fight it. Ayan. Ang tanong dito, kailan daw magsasampi ng Meralco tulad doon ng panahon ni na Baby Galupan, ni na Jaworski. Nag-Meralco para sa Jaworski? Pananaw ko lang siguro ito sa inyo, no? Dahil mahirap mag-process, pero darating din yan. Okay. At ito pa, hindi ako masyado naradaan sa lugar nyo. May ilaw na ba ang, kumukutik-kutik na ba ang building na Meralco sa Orsigas? Hindi pa ho. But of course, yung naman ng Christmas season, kailangan naman talaga din natin, alam mo naman tayo mga Pilipino, Pasko, talagang sinasapuso natin yan, minsan lang naman yan. So, mag-celebrate tayo ng pamamaraan na akma para ating maranasan yung siyempre kasiyahan naman ng Pasko. At mahagi din po ng culture. Marami rin tayong mga tinatawag na
SR initiative yung tulong natin sa ating kapwa, lalo na yung panahon ng Kapaskuhan na ikamahagi natin yung pagmamahal na Meralco. Masaya nga daw ba ang mga entrada ng Meralco kasi lana, nalapit na ang Pasko. Oo, Pagdating na ng Pasko ay galante daw po ang ninong Manny Pangilinan na Mr. Saldariaga, sir. Well, kami naman, Deo, yung aming paglilipod sa publiko patuloy, no? Talagang yung aming gusto na nating paglilingkod sa bayan, nandiyan yung ating commitment to serve community, our community, our country, and of course our citizens. Ayan, makabayan ng Joe Saldariaga. Mr. Joe, maraming salamat po. Magandang hapon at sabi kayo ninong Manny Pangilinan, Merry Christmas, sir. Salamat na kayo. Ayan, at sana po ay madagdagan pa ang rollback sa pagbaba ng rate increase ng Manila Electric Company.